Isipin ang isang mayaman, napapaligiran ng mga karangyaan, na nagpasya na subukan ang katapatan ng kanyang mga empleyado. Upang gawin ito, siya ay peking bangkarota at lumipat sa kalye, na nakaharap sa malupit na katotohanan ng buhay sa mga lansangan. Sa loob ng isang taon, nabubuhay siya sa karanasang ito, na humaharap sa sakit ng pagtanggi at kalungkutan. Gayunpaman, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang nakakagulat na mangyayari na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanya. Ito ay isang kwento ng katatagan, pagtuklas, at pagbabagong kapangyarihan ng katapatan. Halina't tuklasin kung paano hindi lamang may babalik ng isang hindi inasahang pagkilos ang pananampalataya sa sangkatauhan, ngunit nagbibigay din ng landas sa tunay na kayamanan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe at ibahagi ang iyong opinyon. Ang bilyonaryo na si Eduardo Santana ay palaging naniniwala na ang tunay na kayamanan ay wala sa material na mga bagay, ngunit sa tiwala na ibinibigay ng mga tao sa isa't isa. Visionary at kahina-hinala na ang kanyang mga ari-arian ay napapalibutan ng pansariling interes. Nagpasya siyang subukan ang katapatan ng kanyang mga empleyado sa matinding paraan. Nang walang nakakaalam, si Eduardo ay gumawa ng isang radical na plano, ang pektin ng kanyang sariling pagkabangkarot. Inihayag niya sa lahat na nawala sa kanya ang lahat sa isang hindi inasahang pagbagsak sa pananalapi, na iniwan ang kanyang imperyo. Nang walang babala, siya ay nawala ng tuluyan, maninirahan sa mga lansangan, na may punit na damit at walang piso. Sa loob ng isang buong taon, namuhay si Eduardo bilang isang estranghero, na pinagmamasdan ang mga reaksyon ng kanyang mga empleyado at kaibigan mula sa malayo, nang hindi inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Ang iba ay lumeyo, ang iba ay nagpakita ng pagkakaisa. Ngunit ang natuklasan niya sa pagtatapos ng panahong iyon ang magpapabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa lahat ng tao sa paligid niya. Isang tunay na pagsubok ng pagkatao, na hindi inaasahan na ilan. Isang ordinaryong umaga iyon sa marangyang opisina ni Eduardo Santana, kung saan tila gumagana ang lahat gaya ng deity. Nagri-ring ang mga telepono, nagmamadaling tumugon ang mga katulong upang matugunan ang mga kahilingan at nakaischedule ang mga pagpupulong kasama ang malalaking mamumuhunan. Pero noong araw na iyon, may kakaiba. Pagpasok ni Eduardo sa conference room, napansin agad ng lahat ang kanyang seryoso at tahimik na hangin. Ang taong laging naglalabas ng kumpiyansa at pamumunong ngayon ay mukhang pagod na pagod, alos talunan. Na may seryosong tingin, tumayo siya sa harap ng kanyang mga pangunahing executive at diretsong naglabas ng balita na ikinagulat ng lahat. Nawala ko ang lahat. Matigas ang boses niya, pero halata sa mga mata niya ang sakit. Ipinaliwanag niya na itinaya niya ang malaking bahagi ng kanyang kapalaran sa isang pamumuhunan na tila hindi nagkakamali. Ngunit, sa kasamaang palad, ay nagkamali. Lahat ng aking kapalaran, umalis, pagtatapat niya, abang ang kawalang paniwala ay pumalit sa silid. Ang pagkabigla ay kaagad. Ang mga batikang executive na sumunod sa kanyang payo sa loob ng maraming taon, ay tumingin sa kanya, na may halong kawalan ng paniniwala at gulat. Anong gagawin natin ngayon? Bulong na ilan sa kanilang sarili. Ang dating masiglang kapaligiran ngayon ay tila dinadala ang bigat ng isang paparating na trahedya. Nagpatuloy si Eduardo, ang kumpanya ay nasa bingit ng bangkaroto. Hindi ko alam kung paano tayo matutuloy. Damang-dama ang tensyon sa hangin. Ilang empleyado na kanina ay mainit na bumeti sa kanya, ngayon ay umiwas na rin na tingin sa direksyon niya. Ang iba ay nagbulungan, nag-aalala tungkol sa kanilang sariling mga trabaho, at hindi tiyak na kinabukasan ng kumpanya. Magiging totoo kaya ito? Paano naging biktima ng napakalaking kabiguan ang business genius na nagtayo ng isang imperyo mula sa simula? Si Eduardo, na pinapanatili ang control sa sitwasyon, ay maingat na naobserbahan ang mga reaksyon. Alam niya na kung ano ang malapit nang mangyari ay magbubunyag ng higit pa sa maaring ipakita ng anumang ulat sa pananalapi. Nasimulan na ang plano, at malapit na niyang matuklasan kung sino, sa critical na sandaling ito, ang tunay na nasa tabi niya, at sino ang magpapakita ng kanilang tunay na pagkatao kapag nawala ang ningning ng pera. Hindi nila alam na lahat ito ay bahagi na isang malaking pagsubok, na binalak ng may katumpakan. Tense ang mga sumunod na araw. Si Eduardo Santana, na laging hinahangaan sa kanyang katalinuhan sa negosyo, ngayon ay tila sagisag ng isang talunang tao. Ang mga pagpupulong sa mga executive ay naging mas madalas, at ang dating masiglang kapaligiran ng kumpanya ay mabigat ng gayon,
puno ng balisang mga bulong at kahina-hinalang sulyap. Sinusubukan pa rin na ilan na kumapit sa pag-asang makakahanap ng paraan ang bilyonaryo. Ang iba, na kumbinsido na namalapit na ang wakas, ay nagsimulang maghanap ng mga alternatibo sa labas ng kumpanya. Hanggang sa isang maulap na araw na tila sumasalamin sa klima sa loob ng korporasyon, tinawag ni Eduardo ang lahat ng empleyado sa isang pangkalahatang pulong. Ang silid ay masikip, na may tensyonado na mga tingin at suspendido ang mga paghinga. Pumasok siya sa silid na may matigas na postura, ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa dati. At, sa isang solemn na paraan, inihayag niya kung ano ang walang gustong marinig. Sa kasamaang palad, ang sitwasyon ay hindi na may babalik. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang na tila nanggaling sa kaluluwa. Kung walang mapagkukunan, wala akong pagpipilian kundi isara ang mga pintuan ng kumpanya. Sa ngayon, lahat ay libre. Nagkaroon na ilang sandali ng ganap na katahimikan. Ang pagkabigla ay sumabit sa hangin na parang isang hindi inaasahang suntok. Ang ilang mga empleyado ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Ang iba ay nagpalitan na hindi makapaniwalang mga tingin. Ang kumpanyang naging kabuhayan at pagmamalaki na marami ay nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak. Nagpatuloy si Edward, sinusubukang panatilihin kung anong dignidad ang naiwan niya. Alam kong marami sa inyo ang may mga pamilyang dapat suportahan at mga pangarap na umaasa sa trabahong ito. Ikinalulungkot ko iyon. Ngunit kung isang araw ay magbago ang sitwasyon at may tatayo kung muli ang imperyong ito, ipinapangako kung ikaw ang unang tatawagin pabalik. Nasa iyo ang aking salita. Napaluha ang ilang empleyado. Marami ang gumagalang sa kanya at umaasa na siya, isa sa mga pinakadakilang visionary ng bansa, ay makakahanap ng paraan. Ngunit ang iba ay nagsisimula ng bumulong-bulong, nagdududa sa kanilang mga intensyon, at iniisip ang hindi tiyak na hinaharap na naghihintay sa kanila. Habang nagsasalita si Edward, pinagmamasdan niyang mabuti ang bawat mukha. Alam ko na ang pangakong prioridad ay, para sa ilan, isang linya ng buhay. Pero para sa iba, parang walang laman na pangako. Kailangan niyang makita kung sino ang mananatiling tapat, kahit na sa pinakamadilim na panahon, at kung sino ang lalayo sa unang tanda ng problema. Iyon ang totoong pagsubok. Sa mga sumunod na oras, napalitan ng kaguluhan. Lumitaw ang mga karton na kahon sa mga mesa habang ang mga empleyado ay dahan-dahang nagsimulang mag-impact ng kanilang mga gamit. Naglakad si Eduardo sa mga pasilyo, sa katahimikan, na para bang nasasaksihan niya ang katapusan na isang panahon. Ang walang alam ay nanonood siya. Bawat pamamaalam, bawat kilos ng pakikisa o paghamak ay maingat na narerehistro sa kanyang isipan. Habang nakikita ni Eduardo ang kanyang mga empleyado na umaalis isa-isa, alam niyang, sa kaibuturan, ang pinakamahalagang aral mula sa pagsubok na iyon ay darating pa. Matapos ang malupit na anunsyo at pagsasara ng kumpanya, lubos na nawala si Eduardo Santana sa mundo ng korporasyon. Para sa marami, siya ay tila nawala sa kawalang katiyakan, hindi kayang harapin ang bigat ng kanyang kabiguan. Ang mga mamamahayag at dating kasamahan ay naghanap ng walang kapararakan upang matukoy ang kanyang kinaroroonan. Siya, na dati-reti ay nakalathala sa mga pabalat ng magasin at laging naroroon sa mga gala, gayon ay tila nalunod sa lupa. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa sa anumang hakaraka. Si Eduardo, ang bilyonaryo na dati ay may mga mansyon, parangyang sasakyan, at isang buhay ng kalokohan, ngayon ay naglalakad sa mga kalye ng lungsod na parang isang karaniwang tao, na hindi nagpapakita ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nakasuot ng mga lumang damit at may balbas na hindi nagalaw, siya ay nahahalo sa masa ng mga taong hindi kilala na nakikipaglaban para sa araw-araw na kabuhayan. Sa araw, siya ay naglalakad sa mga sidewalk upang maghanap ng trabaho. Tinatanggap ang malilit na pagkakakitaan na nagbibigay sa kanya ng kaunting pantustos para makasurvive. Sa gabi, siya ay naghanap ng isang ligtas na sulok kung saan makakatulog, minsan sa isang sidewalk, ibang pagkakataon sa isang masikip na kanlungan. Ang kinang na minsang nakapaligid sa kanyang pangalan ay nawala na, kasama ng kanyang pera. Walang sinuman ang makakapag-isip na ang taong naglalakad ng mabagal at may pagod na tingin, na madalas na humihingi na ilang barya sa mga mataong kanto, ay siya ring Eduardo Santana na, hindi matagal na nakalipas, ay namumuno sa isang imperyo. Ngunit iyon ang punto, ayaw niyang makilala. Gusto niyang mamuhay, sa katotohanan, bilang isang karaniwang tao. Gusto niyang maunawaan kung ano ang buhay ng mga tao na, araw-araw, ay humaharap sa paglimot at kawalang interes.
Sa simula, ang transisyon ay isang shock. Si Eduardo, na laging may lahat sa kanyang mga kamay, gayon ay nahaharap sa matinding realidad ng kakulangan na matutulugan o makakain. Ang amoy ng mga mamahaling restaurant na dati niyang pinapasok ay ngayon nagbibigay sa kanya ng sakit sa kanyang walang laman na tiyan. Ang mga tingin ng pagramak at pagdududa, na dati ay nakatuon sa ibang tao, ngayon ay sumusunod sa kanya sa mga kalye. Abang siya ay sumusubok na makahanap ng kanlungan mula sa katigasan na mundo. Nakilala niya ang ibang mga kalalakihan at kababayhan na, katulad niya, nawalan ng lahat. Mga kwento ng mga nasirang pangarap, mga pamilyang nagkawatak-watak, at mga nawawalang pagkakataon. Mga pag-uusap sa paligid ng mga improvis na apoy kasama ang mga taong, hindi katulad ni Eduardo, ay wala ng ibang opsyon. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti niyang naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa gilid ng lipunan. Hindi lamang ito kakulangan sa pera o ginhawa, kundi ang kawalan ng dignidad, ang tingin na invisibilidad na ibinibigay ng nakararami sa mga taong nasa ilalim ng lipunan. Mahirap ang buhay sa mga kalye, ngunit determinado si Eduardo na hindi sumuko. Pinilit niyang manatili sa mundong ito ng sapat na panahon upang matutunan ang mga aral na hindi kailanman itinuro ng kayamanan. Ang gutom, lamig, at kalungkutan, lahat ito ay bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Unti-unti, nagsimula siyang magbago, hindi lamang sa panlabas kundi pati na rin sa loob. Ang kayabangan at pride na minsang umikot sa kanyang tagumpay ay napalitan na isang tunay na pagpapakumbaba. Isang totoong koneksyon sa mga taong, katulad niya, ay sumusubok na makasurvive. Alam ni Eduardo na ang panahong ito sa mga kalye ay pansamantala. Ngunit gusto niyang maranasan ang bawat sandali na parang ito ay permanente. Ayaw niyang tumingin mula sa malayo, tulad ng isang taong nanonood ng eksperimento. Gusto niyang maramdaman ang hirap ng buhay na walang pribilehiyo. Gusto niyang maranasan ang realidad ng mga tao, na walang net ng seguridad na mahuhulugan. Lumipas ang mga buwan, at wala ni isa ang nakakilala sa kanya. Ni ang mga dating empleyado, ni mga kaibigan sa negosyo. Isa na lamang siyang walang kilalang mukha sa gitna ng lungsod. Ngunit, para kay Eduardo, iyon ang eksaktong kailangan niya. Ang pagkakataong makita ang mundo mula sa anggulo na palaging itinatago sa kanya ng kapangyarihan at kayamanan. At habang siya ay namumuhay sa bagong katotohanan ito, masigasig siyang nagmamasid. Alam niyang darating ang araw na ibubunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit hindi pa ito malapit. Marami pang aral ang dapat matutunan, maraming kwento ang dapat marinig, at maraming pagsubok ang dapat gawin. Sa paglipas ng mga buwan, naranasan ni Eduardo ng personal ang katigasan, at pagkakaisa ng mundong palaging hindi niya pinansin mula sa kanyang mataas na opisina. Bawat araw ay isang bagong aral, at bawat kanto ng lungsod ay nagdadala ng bagong kwento. Nagsimula siyang maunawaan ang tunay na laban para sa kaligtasan, malayo sa proteksyon ng mga dingding na salamin at ginhawa ng mga upuan ng katad ng kanyang dating opisina. Nagsisimula ang mga umaga ng maaga, hindi dahil sa pili, kundi sa pangangailangan na makahanap ng ligtas na lugar kung saan siya ay makakapagpahinga. Nagigising si Eduardo bago sumikat ang araw, kapag ang mga kalye ay nalulumbay pa sa dilim. Siya ay gumagapang mula sa kanyang improvis na sulok, palaging naghahanap na mainit na cup o isang piraso ng tinapay. Isang araw, habang naglalakad siya sa isang panaderia, napansin niyang itinatapon ng panadero ang mga tinapay na hindi naibenta. Nang walang pagdududa, lumapit si Eduardo at nagtanong kung maaari niyang kunin ang ilan. Ang panadero, nagulat nang makita ang isang taong nakabihis na maayos sa isang napakahirap na sitwasyon. Nagatubili, ngunit sa huli ay pumayag din. Ang pakiramdam ng hawakan ang mga mainit na tinapay sa kanyang mga kamay ay sabay na nakahihiya at nakakapagpalaya. Naramdaman niya ang malambot na tekstura, ang amoy ng trigo, at ang buhay na kanyang kakainin. Ang simpleng kilos ng kabutihan, na dati ay hindi niya pinansin, ay higit pa sa simpleng pagkain. Ito ay isang palatandaan na ang pagkakaisa ay umiral pa rin, kahit sa pinakamasalimuot na mga sitwasyon. Nakilala rin ni Eduardo si Maria, isang babaeng nasa gitnang edad na natutulog sa isang kanlungan para sa mga walang tahanan. Siya ay may mainit na ngiti, sa kabila ng lungkot sa kanyang mga mata. Araw-araw, nagkukwento si Maria tungkol sa kanyang kabataan, kung paano siya naging isang promising artist, hanggang sa ang buhay ay nagdala sa kanya sa mga hindi inaasahang daan. Ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa sining, musika, at pag-asa ay nagbigay inspirasyon kay Eduardo. Naalala niya ang kanyang sariling buhay,
ang kalamigan ng mga numero at mga pulong na walang damdamin. Ang pasyon ni Maria para sa mga bagay na minsang kanyang minahal ay nagpapaunawa kay Eduardo kung gaano siya nawalan sa kanyang pagbibigay diin sa materialismo. Habang nagkakasama, unti-unting naunawaan ni Eduardo ang mga realidad ng mga tao sa paligid niya. Pinagmamasdan niya ang malilit na interaksyon, ang paraan ng pagtutulungan ng mga homeless na nagbabahagi ng mga kumot o kaunting pagkain. Sa isa sa mga pinakamalamig na araw ng taglamig, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki na nagbabahagi ng isang bote na mainit na cup. Sila ay nagtatawanan at nagkukuwento, at sa isang maikling sandali, tila naglaho ang mabigat na realidad. Tumayo si Eduardo, pinagmamasdan ang gawaing ito ng pagkakaibigan na humipo sa kanya. Napagtanto niya na, kahit sa gitna ng sakit, mayroon palang matibay na ugnayan sa pagitan ng mga taong nawalan ng lahat. Ang kaibahan sa pagitan ng tigas ng araw-araw at ang katatagan ng mga taong kilala niya ay naging isang patuloy na pagninilay sa kanyang isipan. Sa mga pinakamahirap na araw, ramdam ni Eduardo ang kalungkutan at kawalang pag-asa na sumusubok na sakupin siya. Ngunit palaging may liwanag ng pag-asa na lumilitaw sa mga hindi inaasahang sandali. Isang hapon, habang naglalakad siya sa mga kalye, nakatagpo siya ng isang kaganapan ng komunidad sa isang park. Ang mga tao mula sa lahat ng edad ay nagtipon-tipon upang magbahagi ng pagkain, musika, at kwento. Lumapit si Eduardo nang may pag-alinlangan, ngunit agad siyang tinanggap ng isang grupo na nag-enyaya sa kanya na sumali sa kanila. Ang init ng pakikihalubilo ng tao ay bumalot sa kanya, at napagtanto niya na hindi siya nag-isa sa kanyang laban. Ang araw na iyon ay naging isang punto ng pagbabago. Sa paglipas ng mga buwan, hindi lamang natutunan ni Eduardo ang tindi ng buhay sa kalye, kundi pati na rin ang pambihirang lakas ng komunidad. Nagsimula siyang aktibong makilahok sa mga gawaing pangkabuhayan, tumutulong sa pamamahagi ng pagkain at damit para sa mga nahihirapan. Ang mga interaksyong ito ay hindi lamang nakatulong sa kanya na maunawaan ang halaga ng empatiya, kundi nagbigay din sa kanya ng bagong layunin. Gusto niyang, sa anumang paraan, magbigay pabalik sa mga nag-aral sa kanya na napakaraming bagay. Ang bilyonaryo na minsang tumingin sa mundo sa pamamagitan lamang ng mga numero, at kita ay ngayon tumitingin sa mga tao sa kanyang paligid, na may bagong pangunawa. Nagsimula siyang makita ang kagandahan sa malilit na bagay, isang ngiti, isang mabait na salita, isang kilos ng kabutihan. Ang mga sandaling ito, na dati ay hindi pinapansin sa kanyang buhay na puno ng karangyaan, ngayon ay naging mga pinakapayak na karanasan na mayroon siya. Alam ni Eduardo na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, ngunit handa na siyang harapin ang mga hamon na darating. Natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi na sa mga pag-aari, kundi sa mga koneksyon na nabuo natin at sa kakayahang mapektuhan ang buhay na ibang tao. At sa ganitong paraan, habang ang mga panahon ay nagbabago rin si Eduardo. Umuhubog sa bagong buhay na dati ay hindi niya inisip. Habang naglalakad siya sa mga kalye, nakatagpo si Eduardo ng kabutihan sa mga estranghero na, nang walang pag-alinlangan, nag-alok sa kanya ng isang ngiti, isang mainit na cup, o isang kumot kapag ang lamig ng gabi ay nagiging hindi mapapasan. Mayroong isang bagay na nakakapagbigay ng ginhawa sa kabutihan na nagmumula sa mga tao na, gaya niya, ay humaharap sa kanilang sariling mga laban. Ang mga interaksyong ito, bagaman simple, ay nagsimulang humipo sa kanyang puso sa mga paraang hindi niya kailanman naisip. Isang umaga, habang naglalakad siya sa isa sa mga mataong avenida ng lungsod, nadaanan ni Eduardo ang isang grupo ng mga tao na nag-organisa ng pamamahagi ng pagkain. Nagatubili siya bago lumapit, ngunit ang amoy na mainit na tinapay, at ang nakakahawang tawanan ng mga bata ay humatak sa kanya. Isang volunteer, isang ginang na may uban at nagniningning na mga meta, ay nakita siya at, na may mainit na ngiti, inaalok siya ng isang hiwa ng tinapay at kaunting sopas. Mukha kang kailangan ng kaunting pampainit sa katawan at kaluluwa, sabi niya, at si Eduardo, na nahipo sa kabutihan, ay tumanggap na may pasasalamat. Ang mga pagkikita na ito ay naging mas madalas, ngunit ang higit na nagulat sa kanya ay nang, sa isang maulang hapon, nakatagpo niya si Carlos, isa sa mga kabataan na nagtatrabaho sa reception ng kanyang dating kumpanya. Hindi agad siya nakilala ni Eduardo. Ang kanyang masamang hitsura at hindi ahit na balbas ay halos naging hindi makilala. Si Carlos, na may nag-alalang tingin at pagod na ekspresyon, ay namamahagi ng pagkain sa mga walang tahanan. Si Carlos ay isang masipag na kabataan, palaging puno ng sigla at dedikasyon. Mayroon siyang mga pangarap na maging manager,
Ngunit ang realidad ay naging mabigat. Nakakakuha siya ng mga pansamantalang trabaho. Nagtatrabaho sa mahahabang oras upang suportahan ang kanyang pamilya. Alam ito ni Eduardo, sapagkat nakita niya siyang walang pagod na nagtatrabaho, kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Gayon, naroon ang kabataan, sa gitna ng ulan, tumutulong sa mga nangangailangan. Habang nagsisilbi si Carlos ng sopas sa isang grupo ng mga tao, nanatili si Eduardo sa katahimikan, pinagmamasdan. Kitang-kitang pagod si Carlos, ngunit ang kanyang determinasyon at habag ay sumisikat sa kanyang mga mata. Siya ay ngumiti at nakipag-usap sa bawat tao na lumapit. Kinatreto sila ng respeto na hindi kailanman malilimutan ni Eduardo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Eduardo ang pagkabigla sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw, nais niyang malaman ni Carlos kung sino talaga siya. Ngunit nag-atubili siya, pinangungunahan ng kahihiyan at ng bagong realidad na kanyang kinakaharap. Sa wakas, humarap si Carlos at tumingin sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging malambot nang mapansin ang isang lalaki na nakaupo sa lupa. Nakabalot sa isang lumang kumot. Hoy kaibigan, halika magpainit ka. May pagkain tayo, sabi ni Carlos, nang hindi alam na kausap niya ang kanyang dating boss. Ang kilos ni Carlos, sa kabila ng kanyang sariling mga paghihirap, ay nagbukas ng tunay na kakanyahan ng kabutihang tao. Naramdaman ni Eduardo ang alon na emosyon, na parang sinubok siya ng buhay sa bawat hakbang. Matapos magatubili, tinanggap ni Eduardo ang alok ni Carlos. Umupo siya sa tabi nito. At habang tumatanggap ng mainit na sopas, nakita niya ang isang sinag ng pag-asa sa mga mata ng kabataan. Salamat, bulong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay magaspang at puno ng damdamin. Ngumiti si Carlos, naguguluhan, ngunit masaya na makatulong. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Magkasama tayo sa laban na ito. Isang araw, magiging mas mabuti ang lahat, sagot ni Carlos, nang hindi alam ang epekto ng kanyang mga salita. Para kay Eduardo, para bang ang bawat salita ay isang ilaw sa gitna ng dilim. Nagsimula na niyang mapagtanto na ang kabutihan ay walang hangganan, aaring lumitaw ito sa mga lugar na hindi inaasahan, kahit sa mga pinakamadilim na sitwasyon. Kasama ng mga linggo, patuloy na nakipagkita si Eduardo kay Carlos at sa iba pang mga dating empleyado, na kahit hindi siya nakilala, ay nagpakita ng malasakit at empatiya. Bawat pagkikita ay isang bagong aral. Isang bagong pagkakataon para kay Eduardo na magnilay-nilay tungkol sa kanyang dating buhay at kung ano talaga ang mahalaga. Obserbado niya kung paano nagsusumikap ang mga tao, ngunit peti na rin kung paano sila nagkakaisa, bumubuo ng mga ugnayan ng pagkakaisa na lumalampas sa mga hadlang ng lipunan. Ang mga sandaling ito ay nagbago kay Eduardo magpakailanman, na nagbibigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay at sa tunay na kahulugan ng komunidad. Napagtanto niya na ang pagiging mapagbigay ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay na material na bagay, kundi pati na rin sa pagbibigay na isang bahagi ng sarili. Ang kanting pag-ibig at pag-unawa, lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Ang bagong pananaw na ito ay naghanda sa kanya para sa isang pagbabalik, isang pagbabago na hindi pa niya maisip, ngunit unti-unti nang nabubuo sa loob niya, isang araw sa bawat pagkakataon. Isang taon na ang lumipas mula sa maling pagkabangkarote ni Eduardo, at ang lungsod sa kanyang paligid ay patuloy na nagiging abala. Nagbago ang mga panahon, na nagdadala ng pamumulaklak ng tagsibol, ang init ng tag-init, ang paglagas ng mga dahon sa taglagas, at ang lamig ng taglamig. Ngunit, para kay Eduardo, bawat araw ay naging isang mikrokosm ng pagbabago at pagkatuto. Siya ay nahubog ng mga karanasang ibinigay sa kanya ng buhay sa kalye, tulad ng isang luwad na humuhudis sa mga kamay na isang eskultor. Sa simula, tila ang oras ay bumabagal. Ang mga araw ay mahahaba at puno na hindi tiyak. Naalala ni Eduardo ang mga sandaling nagtanong siya sa sarili kung talagang makakayanan niya ang presyon at kawalang pag-asa na dulot ng buhay sa kalye. Siya ay nagigising araw-araw na may pag-asa na makahanap ng bagong layunin. Ngunit, madalas, ang pagdududa ay nagbabantang mangibabaw. Gayunpaman, unti-unti, ang mga aral na natutunan niya mula sa mga estranghero ay naging bahagi ng kanyang bagong pagkatao. Sa isang maaraw na umaga, nagpasya si Eduardo na oras na upang muling tukuyin ang kanyang sarili. Nagsimula siyang maglakbay sa mga kalye sa paghahanap ng mga bagong pagkakataon. Sa init ng sinag ng araw na humahaplos sa kanyang mukha, siya ay naglakad sa mga parke at mataong kanto, nakikipag-usap sa mga tao at ibinabahagi ang kanyang sariling mga karanasan.
Ang kabataan na minsang isang bilyonaryo ay ngayoy nakikita ang kanyang sarili bilang isang tagapagkuwento, at ang kanyang mga kwento tungkol sa tibay at pagtagumpay ay mabilis na umukit sa puso ng mga nakikinig. Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang bangko sa parke, napansin niya ang isang grupo ng mga kabataan na nag-organisa ng isang kaganapang pangkomunidad. Nangalap sila ng mga damit at pagkain para sa mga kapuspalad. Lumapit si Eduardo, sabik na makatulong. Nang siya ay mag-alok na makipagtulungan, ang isang kabataan, si Ana, ay tumingin sa kanya ng may pag-usisa. Nagawa mo na ba ito, Deti? Tanong niya, sinusuri siya. Gumiti si Eduardo, na hindi ibinubunyag ang kanyang tunay na pagkatao, at sumagot, sa totoo lang, natutunan ko ang kahalagahan ng pagtulong sa iba. Ayon ang lahaing mahalaga na yan. Ang empatiya at kabutihan ni Ana ay labis na umantig sa kanya, at nagpasya siyang sumali sa kanila. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho si Eduardo ng walang pagod, hindi lamang sa pagtulong na ayusin ang kaganapan, kundi pati na rin sa pagbabahagi ng kanyang mga karanasan. Nakikipag-usap siya sa mga kalahok tungkol sa lakas ng komunidad, tungkol sa kung paano ang pagkakaisa ay maaring magbago ng mga buhay. Para sa kanya, bawat malit na gawa ng kabutihan at bawat ugnayang nabuo ay isang hakbang patungo sa isang mas malaking bagay. Samantala, ang taglamig ay papalapit at, kasama nito, ang pangangailangan na iinit hindi lamang ang katawan, kundi pati na rin ang puso. Naalala ni Eduardo ang mga gabi na siya ay natutulog sa ilalim ng mga bituin, ang mga paghihirap na kanyang dinanas, at ang mga hamong kanyang nalampasan. Ngunit naalala din niya ang mga tawanan na kanyang ibinabahagi sa iba na, tulad niya, ay nakikipaglaban sa kanilang mga laban. Ang mga alaala na ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya na gumawa ng higit pa kaysa sa simpleng mabuhay. Nais niyang makagawa ng pagbabago sa buhay ng mga taong kanyang nakilala. Isang gabi, abang namamahagi ng mga kumot sa isang silungan, muling nakatagpo si Eduardo kay Carlos. Ang kabataan ay patuloy pa ring nagtatrabaho ng mga pansamantalang trabaho upang suportahan ang kanyang pamilya. Nang makita siya, nakaramdam si Eduardo ng init sa puso. Si Carlos ay naging halimbawa ng determinasyon at kabutihan. Sila ay nag-usap ng mahaba, at napagtanto ni Eduardo na, sa kabila ng mga pagsubok, si Carlos ay may hawak na optimistikong espiritu. Ikaw ay isang inspirasyon, alam mo ba? Sabi ni Carlos, na hindi alam na kausap niya ang kanyang dating amo. Ngumiti si Eduardo, na humahanga sa kababaang loob at lakas ng kabataan. Ang taon ng mga pagsubok at pagtuklas ay nagdala kay Eduardo sa mga lugar na hindi niya kailanman naisip. Ang lungsod, na dati ay isang entablado ng kanyang buhay na puno ng luho, ngayon ay isang masiglang tahanan ng mga kwento at laban. Siya ay naging bahagi ng tela ng komunidad na iyon, isang mahalagang piraso na nagugnay sa mga karanasan na iba sa isang kwento ng pag-asa. Habang papalapit ang anibersaryo ng kanyang maling pagkabangkarote, nagmini-mini si Eduardo kung paano nagbago ang lahat. Hindi na siya ang bilyonaryo na nag-alala lamang tungkol sa mga numero at kita. Siya ay isang lalaking natagpuan ang mas mataas na layunin, isang tawag upang maglingkod at magbigay inspirasyon. Ang deti ay isang senyales ng kabiguan ay naging isang pagkakataon para sa bagong simula. Sa pusong punong-puno ng pasasalamat at isip na puno ng mga bagong ideya, sinimulan ni Eduardo na planfuhin ang isang kaganapang pangkomunidad upang ipagdiwang ang kanyang paglalakbay at ang mga natutunan niya sa buong taon. Nais niyang lumikha ng isang puwang kung saan ang mga tao ay makakapagbahagi ng kanilang mga kwento, makapagbigay ng suporta sa isa't isa, at makahanap ng lakas sa pagkakaisa. Nagsimula siyang mangarap na gawing isang makasaysayang kaganapan ang okasyong iyon, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong tumawid sa kanyang landas. Nagtatapos ang taon, ngunit ang paglalakbay ni Eduardo ay nagsisimula pa lamang. Alam niyang ang mga pagsubok ay darating pa. Ngunit ngayon, sa halip na harapin ang mga ito ng nag-iisa, mayroon siyang komunidad sa kanyang tabi. Natagpuan niya ang kanyang sarili, at sa pamamagitan nito, natuklasan din ang kapangyarihan ng tibay at malasakit na umiral sa puso ng tao. Matapos ang isang taon na puno ng mga hamon at pagtuklas sa sarili, nagpasya si Eduardo na panahon na upang bumalik. Siya ay nagbago, hindi lamang dahil sa mga karanasang kanyang naranasan, kundi dahil din sa malalim na koneksyon na naitaguyod niya sa mga tao sa kanyang paligid. Gayunpaman, ang ideya ng pagbabalik sa kanyang dating buhay ay hindi madali. Ramdam niya na kailangan niyang gawin ito sa tamang paraan, hindi sa pamamagitan ng mga artificial na bagay na dating niyang ginagamit.
kundi sa isang bukas at tapat na puso. Sa isang maaraw na umaga ng tagsibol, sinuot ni Eduardo ang isang suit na bagay pa rin sa kanya. Ngunit ngayon ay tila may iba ng anyo. Hindi na ito isang baluti ng katayuan, kundi isang damit na sumasagisag ng isang bagong simula. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Pinagmamasdan ang mga pagbabagong naganap sa kanyang mukha. Ang mga linya na ekspresyon ng gayon ay nakukuwento ng mga kwento ng tagumpay at katatagan. Sa isang malalim na buntong hininga, nagpunta siya sa kanyang dating kumpanya. Ang gusali na minsang kumatawan sa lahat ng kanyang nakuha, ngunit ngayon ay sumasagisag din sa mga bagay na kanyang nawala. Pagpasok sa lobby, naramdaman niya ang halo ng nostalgia at pagkabahala. Nananatiling pareho ang lugar, na may mga dingding na salamin at sopistikadong dekorasyon na palaging nakapaligid sa kanya. Ngunit, sa parehong pagkakataon, lahat ay tila malayo. Napagtanto niya na kahit sa mga sandaling iyon ng kadakilaan, ang tunay na yaman ay nasa mga interaksyong pantaw, sa mga koneksyon na kanyang pinabayaan. Humiling si Eduardo na makipagpulong sa kanyang team, na mabilis na nagtipon-tipon sa silid ng komperensya. Ang mga mukha ng kanyang mga dating kasamahan ay lumiwanag nang makita siya. Ngunit ang kagalakan ay sinamahan ng pagkabigla at pag-alala. Naalala nila ang huling pagkakataon na nakita siya, nang ipinahayag niyang nawala na ang lahat. Gayon, sa kanilang harapan, tila pareho pa rin ang mayamang lalaki na kanilang kilala. Ngunit mayroong kakaiba sa kanyang mga mata, isang lalim na wala roon noon. Salamat sa pagpunta, simula ni Eduardo, ang boses ay nahirapan dahil sa emosyon. Alam ko na ang aking pagkawala ay nagbigay na alalahanin sa marami sa inyo. Gayon, narito ako hindi lamang upang ipaliwanag, kundi upang ibahagi ang isang bagay na nagbago sa aking buhay. Ang ginawa ko sa nakaraang taon ay isang paglalakbay ng pagbabago, at ito ay isang bagay na nais kong maunawaan ng lahat kayo. Huminto siya, tinitingnan ang mga mata ng bawat isa sa kanyang mga dating kasamahan. Tinitingnan ang halo ng pagkalito at inaasahan. Umalis ako upang maranasan ang buhay sa ibang paraan, alayo sa kayamanan na pumapalibot sa akin. Nais kong maunawaan kung paano ang mabuhay nang walang lahat na mayroon ako. At ang katotohanan ay natutunan ko ang higit pa sa aking naisip. Natagpuan ko ang isang diwa ng komunidad at pagkakaisa na hindi ko pa naranasan noon. Nagsimulang umusok ang mga bulungan sa silid, at nagpatuloy si Eduardo. Nawala ko ang lahat. Ngunit higit sa lahat, nakuha ko ang lahat. Natagpuan ko ang mga tao na nagpakita sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. Kung ano ang ibig sabihin ng pagtulong sa isa't isa sa mga mahihirap na panahon. At dahil dito, hindi na ako ang basag na tao na kilala ninyo, ako ay isang tao na muling nabuo. Huminga siya ng malalim bago ipahayag ang katotohanang matagal na niyang itinagong. Ang kumpanya ay hindi talagang nagsara. Sinubukan ko ang katapatan ng bawat isa sa inyo. Nais kong makita kung sino ang mananatili sa aking tabi. Kung sino ang magmamalasakit hindi lamang sa tagumpay sa pananalapi, kundi sa misyon at bisyon na sabay-sabay nating nilikha. At higit sa lahat, nais kong matuklasan ang aking tunay na sarili, isang tao na makapagbibigay ng lidereto na may empatiya at pag-unawa. Tahimik ang silid, at nakita ni Eduardo ang pagkaunawa na nagsisimulang umusbong sa mga mukha ng kanyang mga dating empleyado. Ramdam niya ang mas malalim na koneksyon sa kanila, na tila ang bawat isa ay naalala ang kanilang sariling mga laban at tagumpay. Ngayon, narito ako upang muling ipagpatuloy ang aking posisyon sa kumpanya. Ngunit hindi lamang bilang isang mayaman, kundi bilang isang leader na natutong pahalagahan ang bawat isa sa inyo at ang kahalagahan ng pagtutulungan. Nais kong muling buuin nating lahat ang kumpanyang ito, hindi lamang bilang isang negosyo, kundi bilang isang komunidad ng suporta at paggalang. Nagbago ng malaki ang atmosfera sa silid, isang alon na emosyon ang sumakop sa mga naroroon. Ang ilan ay hindi makapaniwala, ang iba ay emosyonal. Ngunit, nang matapos si Eduardo sa pagsasalita, isang espontenyong palakpakan ang umabot sa mga peder ng silid. Ang mga palakpak ay hindi lamang pagkilala sa kanyang tapang na bumalik, kundi isang pagdiriwang ng bagong panahon na malapit nang magsimula. Nararamdaman ni Eduardo ang mga luha ng kaligayahan na dumadaloy sa kanyang mukha. Alam niyang hindi na siya nag-isa, gayon ay bahagi na siya ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang koneksyong naitaguyod niya sa mga nakapaligid sa kanya, ang empatiyang inalagaan niya sa kalye, ngayon ay nagiging isang lakas na magdadala sa kanya patungo sa hinaharap. Sa isang pusong muling nabuo at ang determinasyon na bumuo ng isang tunay na bagay.
Handa na si Eduardo upang muling mamuno. Natagpuan na niya ang kanyang misyon, at mula sa araw na iyon, ang kumpanya ay magiging isang ilaw ng pag-asa at pagkakaisa, na sumasalamin sa lahat ng natutunan niya sa kanyang paglalakbay. Ang buhay, tulad ng lungsod, ay nasa patuloy na pagbabago, at handa na siya upang mag-navigate sa bagong katotohanan ito. Ngayon bilang isang lalaking hindi lamang may kayamanan, kundi mayroon ding layunin. Matapos ang pagsisiwalat ni Eduardo tungkol sa kanyang paglalakbay at pagbabalik sa kumpanya, isang bagong kabanata ang malapit ng magbukas. Alam niya na kailangan niyang gawin ang higit pa sa simpleng pagbabalik sa kanyang posisyon. Nais niyang ang kanyang pagbabalik ay mga hulugan na isang mas malaking bagay, isang tunay na muling pagsilang para sa kanya at sa lahat ng mga tao sa kanyang paligid. Nagpasya si Eduardo na ang bagong pamunuan ng kumpanya ay dapat mag-reflect hindi lamang sa kanyang sariling mga karanasan, kundi pati na rin sa mga halagang gayon ay itinuturing niyang mahalaga. Sa gitna ng mga tumulong sa kanyang panahon sa kalye, si Carlos ay namutawi bilang isang maliwanag na halimbawa ng empatiya at katapatan. Palaging alam ni Eduardo na, sa kabila ng mga laban, si Carlos ay may pusong mapagbigay at walang pagod na espiritu. Pinanood niya ang binata sa panahon na isang fundraising event, at nakita kung paano siya kumonekta sa mga tao. Nakikinig sa kanilang mga kwento at nag-alok ng tapat na suporta. Ang paraan kung paano tinatreto ni Carlos ang bawat tao ng may dignidad at respeto ay isang bagay na nais makita ni Eduardo na dumami sa loob ng kumpanya. Sa isang maliwanag at masiglang umaga, tinawag ni Eduardo ang isang pulong kasama ang buong koponan upang ibahagi ang kanyang bagong pananaw at gumawa na isang espesyal na anunsyo. Umupo siya sa mesa ng komperensya, napapaligiran ng mga pamilyar at mosisang mukha. Ang kapaligiran ay puno ng pag-asa at kaunting tensyon. Lahat ay sabik na marinig kung ano ang sasabihin ni Eduardo pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Nang siya ay nagsimula ng magsalita, ang katahimikan ay pumuno sa silid na parang isang kuryenteng agos. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Anding sumipsip ng kanyang mga salita. Nais kong malaman ng bawat isa sa inyo na, sa panahon na aking kawalan, natutunan ko na ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi na sa kanyang bank account, kundi sa paraan ng kanyang pakikisalamuha sa iba, sa kanyang kakayahang ilagay ang kanyang sarili sa kalagayan ng iba. Simula ni Eduardo, ang kanyang tinig ay matatag, ngunit puno ng damdamin. At, dahil dito, ngayon ay may karangalan akong anyayahan si Carlos na humawak ng isang natatanging posisyon sa loob ng kumpanya. Siya ay ang pagkatao ng mga halagang nais kong ihandog ng ating samahan. Nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa silid. Si Carlos, na nasa gitna ng mga bagong kasamahan, ay nagulat at, sa isang sandali, hindi makapaniwala sa nangyayari. Tumingin siya kay Eduardo nang may pagdududa. Ang mga mata ay nakabuka at ang ekspresyon ay ng isang tao, na hindi inaasahang makilala sa ganitong paraan. Ang kanyang naramdaman sa mga sandaling iyon, ay isang halo ng pagmamalaki at kaunting kababaang loob. Nagpatuloy si Eduardo. Si Carlos ay hindi lamang nagpakita sa akin kung ano ang kahulugan ng pagiging mapagbigay at nakikiramay, kundi pati na rin kung gaano kahalaga ang mamuno ng may puso. Siya ay isang tao na palaging handang tumulong sa iba, kahit na siya ay nahaharap sa kanyang sariling mga pagsubok. At ito ang katangian na kailangan natin sa ating pamunuan. Ang katahimikan sa silid ay gayo'y puno ng damdamin. Si Carlos, na medyo nalilito pa, ay tumayo, medyo nag-alinlangan, ngunit may ningning na determinasyon sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Eduardo at pagkatapos ay sa kanyang mga kasamahan, na nakatingin sa kanya ng may respeto at paghanga. Ito ay isang malaking hamon para sa akin. Simula ni Carlos, ang kanyang tinig ay medyo nanginginig. Ngunit ako ay pinarangalan at determinado na gumawa ng pagbabago dito, hindi lamang para sa kumpanya, kundi para sa bawat isa sa inyo. Naniniwala ako na sama-sama tayong makakabuo ng isang kapaligiran, kung saan lahat ay mararamdaman na pinahahalagahan at naririnig. Ang klima ay nagbago ng radikal nang si Carlos ay nagsimulang magsalita. Ang mga ekspresyon sa mga mukha ng kanyang mga kasamahan ay nagbago mula sa pagdududa patungo sa pag-asa. Ibinahagi niya hindi lamang ang kanyang mga pangarap, kundi pati na rin ang pananaw na isang kumpanya, na hindi lamang nagmamalasakit sa mga kita, kundi nagmamalasakit din sa mga tao. Ang mga salita ni Carlos ay umukit sa silid, umulit sa mensahe na sinubukan ni Eduardo na iparating. Ang pulong ay nagbago sa isang masiglang pag-uusap, kung saan ang mga ideya ay malayang ibinabahagi.
Ang mga kasamahan ay nagsimulang talakayin kung paano nila may papatupad ang mga pagbabago na sumasalamin sa mga bagong halaga ng kumpanya. Bawat isa ay nagdadala ng mungkahi at karanasan na magpapayaman sa kulturang organisasyonal. Nararamdaman ni Eduardo ang masiglang enerhiya sa silid, parang may bagong buhay na ibinubuga sa kumpanya. Ang empatiya, katapatan at pagkakaisa ay naging mga haligi ng kung ano ang magiging organisasyon. Napagtanto ni Eduardo na hindi lamang siya nagtatayo na isang koponan, kundi lumilikha ng isang pamilyang nagkakaisa para sa isang mas mataas na layunin. Nakita niya na ang pagbabago na nais niyang simulan ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi ang pagkakataong baguhin ang bawat buhay na naroroon. Nang matapos ang pulong, isang alon ng sigla ang bumalot sa lahat. Si Carlos, ngayon ay namumuno sa kanyang bagong posisyon, ay simbolo ng pag-asa at potensyal na umiral sa bawat isa sa kanila. Siya ay naging ilaw, isang paalala na kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon, ang tunay na kayamanan na isang tao ay nakasalalay sa kanyang kakayahang magbigay ng tulong at gumawa ng pagbabago sa buhay na iba. Habang umaalis sa silid, ngumiti si Eduardo kay Carlos na napapaligiran ng mga kasamahan, tinatalakay ang mga plano at ideya. Alam niyang, magkasama, handa na silang harapin ang anumang hamon na dala na hinaharap, laging ginagabayan na empatiya at lakas ng komunidad na kanilang itinayo. Ang kumpanya ay hindi na lamang isang estruktura ng negosyo, kundi isang puwang ng paglago, pagkatuto at pagbabago, kung saan ang bawat individual ay pinahahalagahan at kung saan ang tunay na kayamanan ay sisibol sa bawat aksyon at pagpili. Nang matapos ang pulong, muling nagtagpo sina Eduardo at Carlos, ngayon sa isang mas pribadong sandali. Si Carlos, na may ningning sa kanyang mga mata, ay nagpasalamat. Salamat Eduardo. Binigyan mo ako ng pagkakataong hindi ko kailanman inisip na magkakaroon ako. Nais kong malaman ng lahat dito na, para sa akin, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang paglago ng kumpanya, kundi pati na rin ang paraan kung paano natin maalagaan at ma-inspire ang isa't isa. Tumango si Eduardo, puno ng emosyon. Alam niyang ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa magdamag, ngunit iyon ay simula na isang bagong panahon. Mulang gayon, ang kumpanya ay hindi na lamang isang lugar ng trabaho, kundi isang tahanan kung saan ang mga halagang tao na empatiya, katapatan at pagkakaisa ay palaging magiging pangunahing prioridad. At sa gayon, sa araw na iyon, habang ang mga mayembro ng koponan ay umalis sa silid na may mga ngiti sa kanilang mga mukha at isang bagong pakiramdam ng layunin, naunawaan nina Eduardo at Carlos na ang tunay na yaman ay hindi na sa mga pag-ari, kundi sa kapangyarihan ng mga koneksyong tao. Ang kanilang paglalakbay, na puno ng mga hamon at tagumpay, ay ngayon ay nakagapos sa kapalaran ng lahat ng mga kasamahan. At sama-sama, sila ay handang bumuo hindi lamang na isang matagumpay na kumpanya, kundi na isang komunidad na nagkakaisa at matatag, kung saan ang bawat isa ay maaring lumiwanag at umunlad. Nagsimulang mapagtanto ng lahat sa silid na iyon na, bukod sa pagiging isang pagsubok ng katapatan, ang karanasan na ibinigay ni Eduardo sa bawat isa sa kanila ay isang makapangyarihang pagninilay tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Nagbago ang klima, at ang kapaligiran ay naging puno na malalim at halos mahahawakan na pag-unawa. Habang ang mga kasamahan ay nagbabahagi ng kanilang mga kwento at karanasan, ang pag-unawa na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga halaga, koneksyon, at karanasang tao, ay nagsimulang umantik sa bawat sulok ng silid. Ang paglalakbay ni Eduardo ay hindi lamang hamon sa kanyang mga paniniwala tungkol sa tagumpay, kundi nagtulak din sa kanila na tumingin sa loob ng kanilang mga sarili at muling suriin ang kanilang sariling mga prioridad. Sa isang sulok ng silid, si Ana, isang empleyadong palaging naglalaan ng oras sa labas ng kanyang regular na oras, ay nagsimulang ibahagi ang kanyang kwento. Nang marinig ko ang tungkol sa pagkabangkarote ng kumpanya, ako'y natakot. Sobrang dami ng oras ang ginugol ko dahil naniwala akong ang mas maraming oras ay nangangahulugan na mas malaking seguridad. Ngunit sa aking pagninilay, napagtanto kong nawala ko ang mahahalagang sandali kasama ang aking pamilya. Napaka-focus ko sa pagtiyak na hinaharap na halos nalimutan kong mabuhay sa kasalukuyan. Sabi niya, ang kanyang boses ay kaunti na nanginginig. Naging tahimik ang silid, at ang mga mata ni Ana ay kumikislap ng mga luha na hindi pa nadudurog. Lahat doon ay nakaka-relate sa kanyang laban. Ang damdamin na ang trabaho ay hindi dapat ang nag-isang prioridad ng kanilang mga buhay ay kumalat na parang alon, na nagbibigay sa bawat isa ng pakiramdam ng kahinaan.
Ngunit sa perehong oras, lakas. Nakikinig sa mga salita ni Ana, muling tumayo si Carlos. Naranasan kayo Renayan. Nang ako'y nahihirapan sa pagsuporta sa aking pamilya sa pamamagitan ng mga pansamantalang trabaho. Madalas akong nakaramdam na ako'y nakatali sa isang walang katapusang siklo ng stress at presyon. Ngunit habang namumuhay sa mga kalye, natutunan kong ang bawat taong nakilala ko ay may kwento, isang laban, at isang natatanging liwanag. Nakita ko na, sa kabila ng mga kahirapan, ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo nagtutulungan. Gusto kong ang ating kumpanya ay maging salamin nito. Ang empatiya ay kumalat sa silid, at ang mga kasamahan ay nagsimulang alalahanin ang mga sandaling ang malilit na aksyon ng kabutihan ay nabago ng kanilang araw. Ibinahagi ng batang receptionist na si Lucia kung paano, sa isang partikular na mahirap na araw, tinulungan siya ng isang kasamahan na buhatin ang mga mabibigat na kahon sa isang kaganapan. Ang simpleng aksyong iyon ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na ako'y napapansin at pinahahalagahan. Napagtanto ko na, kahit sa isang corporate na kapaligiran, tayo ay mga tao at kailangan natin ang isa't isa. Habang patuloy ang mga kwento, napagtanto ni Eduardo na ang nagsimula bilang isang pagsubok upang sukatin ang katapatan ng kanyang mga empleyado, ay naging isang malalim na sama-samang pagninilay tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga. Siya ay nagpapasalamat na nagkaroon siya ng lakas ng loob na simulan ang paglalakbay na iyon, dahil ngayon ay nakikita niya ang kagandahan na nagmumula sa mga mahihirap na karanasang kanyang naranasan. Ang bawat salitang ibinahagi ay umugong ng damdamin na ang mundo ng negosyo ay maaring higit pa sa mga numero at layunin. Maari itong maging isang lugar ng pagunlad, suporta, at pagmamahal. Gumiti si Eduardo, nalalaman na ang tunay na pagbabago ay nagaganap mismo sa harap niya. Ang kumpanyang gayon ay hindi lamang isang estruktura, kundi isang masiglang komunidad na tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng bawat isa. Sa sandaling iyon, ang nakaraan ng bawat isa ay nagsimulang muling isulat. Ang mga karanasang dati tinitingnan bilang mga kahirapan ay ngayon naunawaan bilang mga pagkakataon para sa pagunlad at koneksyon. Napagtanto ng grupo na, hindi alintana ang kanilang mga posisyon, lahat sila ay mahalaga para sa tagumpay ng koponan. Nang matapos ang pagpupulong, ang pakiramdam ng pagkakaisa at layunin ay kapansin-pansin. Si Eduardo, na nakamasid sa silid, ay naantig nang makita kung paano ang bawat isa sa kanyang mga kasamahan ay nakikibahagi sa pagbuo ng isang hinaharap ng sama-sama, isang hinaharap na sumasalamin sa mga halaga ng tao na kanyang pinahahalagahan. Habang ang mga tao ay tumayo, ang mga ngiti ay higit pa sa simpleng mga ekspresyon ng kaligayahan. Sila ay tahimik na mga pangako na, sama-sama, aari nilang harapin ang anumang hamon. Nalikha ni Eduardo ang isang bagong kultura ng organisasyon, kung saan ang empatiya at katapatan ang naging batayan ng lahat ng kanilang gagawin. Alam niya na, sa pagtingin sa hinaharap, hindi lamang sila naghahanda para sa tagumpay sa pananalapi, kundi, mas mahalaga, handa na silang bumuo ng isang pamana ng pagkatao na makakaapekto hindi lamang sa kanilang mga buhay, kundi pati na rin sa buhay ng lahat sa kanilang paligid. At sa gayon, sa araw na iyon na hindi malilimutan, sina Eduardo at ang kanyang koponan ay pumasok sa isang paglalakbay ng pagtuklas at pagunlad, dala ang katiyakan na ang tunay na yaman ay hindi na sa kanilang bank account, kundi sa mga relasyon na kanilang pinagyayaman, at sa mga buhay na kanilang naapektuhan. Ang pagbabago ay nagsisimula pa lamang, at ang pangako na isang mas mahabaging at mapagkawanggawang hinaharap, ay umugong sa bawat puso na naroroon sa silid, tulad na isang etsyo na hindi kailanman titigil. Ang paglalakbay nina Eduardo at ng kanyang koponan ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa mga koneksyon at suporta na ating pinagyayaman. Sa mga panahon ng hirap, ang mga halaga ng tao ang nagtuturo sa atin at nagpapalakas sa atin. Gusto mo ba ang kwentong ito na nakakapukaw na inspirasyon? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento at i-like ang video. Sama-sama nating ipalaganap ang mensahe na empatiya at pagkakawanggawa. Mahalaga ang iyong boses.